Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa bidyong pag-uusapan natin ngayon ay ang SONA na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos noong July 27. Kahapon lang po ito nangyari. Pero samot-sari po ang nakikita nating mga reaksyon dito sa kanyang naging SONA. Ano nga ba ang laman ng kanyang naging SONA? Ngayon may nakuha tayong clip kung ano yung mga sinasabi niya sa kanyang SONA. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mas maganda panoorin natin ang video para makita natin, mapanood natin kung ano nga ba itong mga sinasabi niya at dyan mismo makakagawa tayo ng reaksyon tungkol sa kanyang mga sinasabi. Ito na ang video. Panoorin natin. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Teka muna. Nadiskubre namin tungkol sa mga flood control project. Siya nga ba yung nakadiskubre? Tuloy na lang natin. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Nagsagawa raw ng malalimang investigasyon at walang kinikilingan kahit sino pa man. Totoo kaya ito? Panoorin pa natin. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Masusing sinundan kung saan itinuro ng ebidensya. Ang problema, ang dami ng ebidensya. Pero bakit ayaw ninyong tutukan? Bakit tila bagang umiiwas kayo? Ituloy pa natin. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot. Narinig ninyo maliwanag. Lahat daw na pwedeng gawin ginawa na nila pang matunton ang punot dulo. Kayo nang humusga. Hindi po ba? Marami nang nagsasabi. Nandyan na kung sino talaga yung puno at utak nito. Kaya nga nangyari kay Senator Rodante Marcolita na ipakulong eh. Bakit? Si Senator Rodante Marcolita maingay na nagsasabi na nandyan na yung puno, nandyan na yung kung sino talagang mastermind. Ang problema, hindi ninyo nakikita. Bakit kaya? Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista. Matataas Pinagyayabang niya na. Mayroong nakasuhan at may nakulong. Sino kaya yung mga nakulong na yan at mga nakasuhan? na opisyal. Pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa Kontratista, matatas na opisyal, pati mambabatas, kasali na dyan si Senator Rodante Marcolita. Ang tanong, yung bang kaso ni Senator Rodante Marcolita, konektado ba yan sa flood control? Mga kapatid, mga babayan at mga boss, hindi po ba maliwanag na maliwanag? At yung isa pa na itinalaga niya doon sa ombudsman, sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Selective justice yung ginagawa. Tuloy natin. na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso. Ayon sa ombudsman, ano ba ang sabi ng ombudsman? Ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Matagal na yung sinasabing malapit na. Hindi pa nakulong si Senator Rodante Marcolita. Wala pang nakukulong noon. Sinabi na yan ng ombudsman na malapit na makulong. Malapit na ang kasuhan. Hanggang ngayon malapit pa rin. Sa ganang akin, ito, opinion ko ito, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Matatapos na lang ang termino nito. Hindi yan makakasuhan si Romualdez. Bakit? Alam na niyo yung ibig ko sabihin. Hindi naman tayo tanga. Hindi tayo kagaya ng iba na bulag sa katotohanan. Malapit ng kasuhan, matagal na yan. Nasa laya pa si Senator Rodante Marcolita, sinasabi na yan ng ombudsman. Hanggang ngayon, nauna pa si Senator Rodante Marcolita na wala namang kinalaman doon sa flood control. Anomalies. O ituloy natin. Nakaka-high blood eh. Pasensya na po ha. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Nagpalakpakan ng mga ubog. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko rito eh. Bakit? Presidente po ito ha. Ginagalang natin yung kanyang pagka-presidente pero yung hindi natin ginagalang dito, yung kanyang mga sinasabi. Bakit? Halatang halata naman. Sabi niya hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya pangulo ng kanyang mga kaibigan. At lalong hindi siya pangulo ng kanyang mga kakilala at kung ano-ano pa. Pero ang tanong ganito, kitang-kita kung kanino talaga siya pangulo. Kung sino lang talaga ang pinangunguluhan niya. O ito, tuloy natin. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ngayon niya lang alam na pangulo siya ng Pilipinas. Bakit niya pa sasabihin yan? Alam naman niya na pangulo siya ng Pilipinas. Pero bakit niya pa sasabihin na ako ay pangulo ng Pilipinas? O tuloy pa natin. Kakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahala na mapapawi mula sa mga nagsabuatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng napawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Yan yung pinagyayabang nila eh. Nabawi nila yung pera na galing sa mga magnanakaw. Ang problema, yung talagang tunay na magnanakaw, nasaan ngayon? Nakasuhan ba? Wala eh. Meron silang isang kinasuhan. Pero ngayon, naging state witness pa.
Si Bunuan, dating sekretary niya yun. Alam nga naman walang alam yun. Bakit nila kinuha na state witness kung walang alam? Ibig sabihin may alam talaga. Ginoong Pangulo. O, kayo po, Pangulo ng Pilipinas, alam po namin yan. Hindi po kami tulog dito. Pero hindi na po kailangan na sabihin pa ninyo na Pangulo kayo ng Pilipinas. Kahit batang maliit, alam na alam kung sino ang Pangulo ngayon. Wala pong nagsasabi no na hindi kayo Pangulo. Kayo po ang Pangulo ng bansang Pilipinas na ito. O, tuloy pa natin. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na national process. Paubayan na natin sa Ombudsman na naman. Ang problema dyan sa Ombudsman na yan, sinasabi natin dito para sa akin to ha, opinion ko. Selective justice. Paano ko nasabi? Sino ba ang naunang mga senador na nabanggit na konektado dyan sa flood control anomalies na yan? Joel Villanueva, Chis Escudero. Huwag na si Jinggoy kasi nakulong na eh. Asan sila ngayon? Nasaan yung dalawa na yan? Yan si Senator Randy Marcoleta, bakit nakulong? Konektado ba yan sa flood control? Hindi! Sigurado tayo dito, hindi yan konektado sa flood control anomalies. Ang problema dyan, konektado si Senator Randy Marcoleta sa pagbubunyag ng katotohanan. Kaya naipakulong ang kawawang senador ng bayan. O tuloy pa natin. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Tumatakbo ang gulong ng hustisya para sa mga kalaban ng administrasyon. Di po ba, mga kapatid, mga kababayan, mga boss? Sa kalaban lang gumugulong ang hustisya eh. Pero sa mga kakampi, anyari, marami senador dyan na may mga kaso. Pero ano nangyari sa kanila ngayon? Maliwanag na po eh, maliwanag. Kaya kitang-kita na mali yung sinasabi ninyo na hindi kayo pangulo ng mga kaibigan ninyo, hindi kayo pangulo ng mga kakilala ninyo. Mali po yun. Ang sinabi nyo lang tama, Pangulo kayo ng Pilipinas. Yan ang pinakatamang sinabi ninyo. Tuloy pa natin, konti na lang ito, pagtsagaan nyo na. Sa kabila ng mga kaganapang ito, Napansin ninyo? Palakpakan ng mga ugob, ang mga ungas, palakpakan. Yung mga sip-sip, yung mga sip-sip hoten. Palakpakan sila, kita-kita ninyo dyan. kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng Paano magbabago ang Pilipinas kung ganito ng ganito? Eh dyan nga si Senado, hindi magkasundo. Yung majority at saka yung minority, paano uusad? Nagtatanong lang tayo dito. mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang ganda eh, no? Ang sabi niya yung mga sinumbong daw sa Pangulo. Ang problema, bakit ang daming nagsusumbong sa Pangulo? Pinipili lang yung dinig. Bakit yung 18 kargadores? Hindi niya pa naririnig yan? Na nagsusumbong na yan? Na eto, alam namin kung paano magnakaw, paano mag-deliver ng mali-malitang pera. Hindi niya pa naririnig yan? O, selective na naman. O, tuloy pa natin. Nawawala ng boses ko rito eh. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na ang magkatuwang na mga civil society organization. Sa totoo lang, hindi ko pinanood ito. Bakit? Alam ko, masasayang lang yung oras ko. Mga kababayan, mga kapatid, mga barangay at mga boss, ano naman ang opinion nyo tungkol sa video na napanood ninyo? I-comment lang ninyo dyan sa baba para naman malaman din natin kung agree ba kayo doon sa mga sinabi niya or hindi. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong ob-ob. So na, walang wenta.